Yung mga gulay na napitas namin ngayong umaga, hindi muna namin binagsak sa palengke dahil mababa ang kuha ngayon. Kaya ang ginawa namin ay pina-order ko to at dineliver ko dito sa aming bayan. Maaga nga ulit na umakyat dito sa taas ng bundok sila mama, yung asawa ko, tsaka yung kapatid ko dahil mamimitas nga ulit sila ng gulay. Hindi ako sumama na umakyat ngayong umaga dahil inaasikaso ko kasi yung anak ko na papasok sa school. Mababa nga ang kuha ng gulay ngayon dito sa amin sa palengke dahil talagang ang dami nagdi-deliver, talagang tamba. Noong nakaraang araw nga daw na nag-deliver si mama ng gulay sa palengke, ang kilo daw ng patola ay 10 piso na lang daw ang isang kilo at ang sitaw naman daw ay 2 na lang ang isang tali. Pero kahit na gano'n na nga kababa yung presyo, yung iba doon ay hindi pa na-dispose ni mama, talagang yung patola minsan naiiuwi niya pa sa bahay. Napakababa ng kuha, talagang luging-lugi sa pagod, lalo na kami na dito nag-harvest sa taas ng bundok. Sa pagbuhat pa lang ng patola, ng mga kalabasa talagang mabigat na pababa. Halos mapuno na nga ng gulay yung tricycle ni Papa kapag nagdi-deliver sila ngayon sa palengke. At ang kabayaran nga daw nun ngayon ay minsan hindi pa daw inaabot ng 2,000. Kaya naman tinatamad nga sila mama at yung kapatid ko na mag-harvest ng gulay at sabi nga nila binhiin na lang daw lahat. Tapos kahapon nga nag-uusap kami kung paano kaya namin mai-dispose to mga gulay na kikita naman kami ng medyo malaki. At bigla nga namin naisip na magpa-order kami ng gulay na nakaset at kami na rin yung magdi-deliver. Bali, ang presyo pala ng isang set na gulay ay 100 pesos at ang laman niya nga ay 6 na klase ng gulay. Ganito pala lahat ang laman ng isang set. At yung patola nga dyan na makinis, free na lang. Yun nga lang, wala siyang kasama na bulaklak ng kalabasa kasi yung tanim ni mama na kalabasa ay lumipas na at ang nakukuha niya na nga lang doon ngayon ay yung mga bunga. Pagka-uwi nga sa bahay, ganito lahat kadami yung mga na-harvest nila. Nakakatuwang tingnan kasi sobrang dami at akala mo talagang medyo malaki ng pera. Pero kung ipupunta yun sa palengke, talagang mababa lang mapapagbentahan. Hindi pala kasama yung upo sa 100 pesos na nakaset. Pero kung gusto ni customer na merong upo, mag-a-add lang siya ng 20 pesos. Tapos yung pipino naman ni Papa, na akala ko wala na siyang mapipitas, meron pa din pala. At ang benta naman namin dyan sa isang kilo ay 40 pesos. Bali ngayong umaga ay nakapagbalot kami ng 37 at nung kinahaponan kasi namitas ulit sila mama at nag-deliver ulit ako at 13 piraso naman yun. Bali sa buong maghapon ay naka 50 set kami nang naibenta. Hindi na sana talaga ako magdi-deliver ng gulay sa hapon. Kaya lang kasi nung kinaumagahan ang dami pang natira ng mga ibabalot na mga ampalaya, kalabasa at saka mga patola. Kaya nung kinahaponan, mga bandang 2:00 ng hapon, kahit na tirik yung araw, ay umakyat sila mama sa taas ng bundok para mamitas ng mga talong, okra at saka sili. Medyo mahirap lang talagang mag-deliver kasi syempre babahay-bahayin mo, pero mas okay naman yung kita dito kaysa sa kita sa pagbenta sa palengke. Siguro sa isang araw magbebenta ulit kami ng gulay na nakaset. Hanggat mura yung kuha sa amin sa palengke, magbabahay-bahay muna kami kasi mas malaki naman yung kita dito. Pagkatapos ko rin pala mag-deliver dyan, pagka-uwi naman sa bahay, ay pinaghati-hatian na namin lahat yung mga napagbentahan. Kasi syempre sa isang set, meron akong gulay, merong gulay yung kapatid ko at meron ding gulay si mama. Medyo nakakapagod nga lang ang araw na to pero ayos lang. At least kumita kami ngayong araw. See you lang for today's video. Thank you for watching!